Hello, Taurus. Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin para sa'yo. Taurus, this is for Taurus, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check yung iyong natal chart, especially yung iyong Sun, Moon, and Rising sign. Dahil pwedeng itong mga sign mo dito sa na tinamaan dito sa iyong Sun, Moon, and Rising ay yun yung magbigay ng message para sa'yo. Okay, simulan na natin. This is for Taurus. Pag-uusapan natin dito, astrological reading ito ha. May kinalaman sa main topic pala. Ang main topic natin ay ang pagpasok ng Sun sa Scorpio. Actually, nangyari na ito, pero magtatagal ito. Yung event na ito nangyari October 22, 2024. Pero magtatagal itong Sun na ito sa Scorpio sa hanggang November 21, 2024. Okay, so ano yung possible na maging effect niya sa'yo? So it depends, of course, sa'yo kung ano yung magiging effect niya. Pero ito yung mga babanggitin ko, pwedeng ito yung mangyari sa'yo. So, yeah. Ito yung guide for you. Start na natin ang reading. October 22, yan, yung pagpasok ng Sun sa Scorpio. Actually, Scorpio is a sign na may kinalaman sa mga secrets. It also is the sign that rules sex and transformation. So, be sure na if you're not ready na magkaroon pa ng anak, be sure to use protection. Especially, yung slow-moving planet na si Uranus ay nasa sa first house mo, house of self. So, there's a possibility na magkaroon ng changes sa iyo mismo, sa sarili mo. But, yung iba, it will be good dahil yung transformation na yon is magbibigay naman ng growth sa'yo. Growth pagdating sa iyong finances, growth pagdating sa iyong relationship, and syempre magkakaroon ng transformation sa iyong bahay or sa iyong buhay mismo. Yung iba, there's a possibility pa na pagpapalit ng religion or ng depende kung ikaw ay mag-aasawa na because of this particular event of your life. Maganda dito kasi meron ditong magandang relationship or aspect. Si Jupiter magkakaroon ng trining with the Sun. And ito maganda to dahil maaaring magkaroon ka ng growth pagdating sa iyong sarili. Sa iyong possession. There's a growth pagdating sa iyong money, sa iyong home, sa iyong house. Ayan. And also growth din sa mga bagay na pwedeng hindi ka willing i-share or sabihin sa iba. No? Yan, pwedeng may kinalaman nga ito sa, of course, yung bank account mo. Hindi naman siya para ipagsabi mo pa kung magkano ang laman, ano ang laman. So, there's a possibility na magkaroon ng growth dyan. Ang kailangan mo lang ingatan, ang kailangan mo lang ingatan is maybe there's a possibility na magkaroon ng pakikipag-away with regards to either, or kung hindi man ikaw mismo, maybe kapatid mo, yan, sila mismo ang mag-away-away. Or ikaw ito na makipag-away sa iyong kapatid with the Mars in your third house. Yan, or pwedeng pakikipag-away through social media or someone na malayo sa'yo, or with the use of the internet, with the use of yan yun sa network, or someone naka-communicate mo
through the use of internet or maybe through the use of cellphone. So be careful. Pwedeng may mga masabi ka, magawa ka na hindi magustuhan itong mga taong to. And ito yung maging dahilan para magkaroon ng pagkakagulo. And because the sun is transiting through your 6th house going to your 7th house, there's a possibility of, mga action na magawa mo na pwedeng hindi makatulong sa'yo pagdating sa iyong career. Kasi nagkakaroon ng hindi magandang aspect or hindi magandang placement itong si Mars at saka si Sun during this time. Tapos si Sun kasi is nasa Scorpio, and Scorpio is ruled by Mars and Pluto. Then si Pluto and si Mars is nagkakaroon ng opposition around this time. So hindi nakakatulong 'yon, no? Pwedeng may mga action kang magawa with regards to your superior or with regards sa iyong work, sa iyong boss, magawa mo na either ginusto mo yon or nagkamali, possible ang pagkakamali na maging dahilan for you na hindi maging maganda ang effect nito pagdating sa iyong career or sa iyong trabaho. Also, high chance of you, signing a resignation letter, but yung iba nga kasi, maybe because may transformation pagdating sa sarili mo, nabuntis ka or what, so kailangan mo magpahinga, kailangan mo mag-sign ng resignation letter para magbigay daan sa bagong yugto ng buhay mo na may kinalaman naman sa children. So there's a possibility of that as well, no? Pagbabagong na although masakit, mahirap kasi you still want to work, you still want to ma-experience na kumita, but some of you pwedeng maging kailangan because of a child, 'di ba? But of course, it's a good thing kasi usaping anak or usaping bata ang pinag-uusapan dito, 'di ba? But yun nga, yung iba, if you're not yet ready, medyo makakaapekto ito. If you're still young, yan, lalo na if you're still young, pwede kasi this is, the Pluto is transiting in your 9th house, may kinalaman din yun sa education. So kung bata ka pa, you're still in college and you're still studying, there's a high chance of you getting pregnant, unwanted pregnancy, and there's a possibility na medyo magalit sa iyo ang magulang mo. The Mars is in Cancer, the Mars is also in your 3rd house, may kinalaman sa mga kapatid, kapitbahay, so medyo mag-iba ang tingin nila sa iyo, and ito yung maging dahilan para malungkot ka or magkaroon ng mga pag-uusap na hindi maganda or may mga masabi sa iyo na hindi maganda, na hindi mo magugustuhan. But you have to face reality, di ba? The Venus is transiting your 7th house. So, nandun yung kagustuhan mo na pwedeng, and this is in the sign of Sagittarius. So, pwedeng nandun yung kagustuhan mo makapag-aral, or pwedeng nandun yung kagustuhan mo makapag-travel, alin man doon, or maybe magkaroon ng increase or pagdating sa spirituality, maybe you want to learn more about religion, about spiritual matter, mga astrology, etc. So pwedeng there's a high chance na magkaroon ng pagkagusto sa mga bagay na ito. And yeah, or maybe yung pagkatuto sa kultura ng iba, especially if your partner is, or yun nga, yung makakarelasyon mo ay
nasa ibang bansa or iba yung kultura niya, iba yung relihiyon niya, so you will be more, parang yung pakikipag-usap regarding dito, nandun yung gusto mong malaman, gusto mong matutunan, and I feel like there's something sa iyong daily activities na hindi mo gustong gawain. So there's a high chance of you na kaya may mga bagay kang babaguhin or mababago sa'yo, it is because maybe you are bored sa araw-araw mong ginagawa, or maybe you are bored with your partner. I'm sorry to say kasi itong sun going to Scorpio is also there's a high chance na uh, may ma-fall or makipag-connect ka sa someone na malayo sa'yo, and it would, create like a third party love triangle kind of connection. And maybe because you are bored with the person that you are with right now, no? So be mindful of that as well. Yeah, with your Neptune in your 11th house, there's a possibility of uh it's forming a trine with Mars. Yan, parehong water sign yun. Si Neptune ay nasa Pisces, and then si Mars is nasa Cancer. Okay? So ito, pwedeng medyo maging madali para sa'yo i-share yung mga bagay sa iyong kaibigan regarding sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon. Yan. Kung meron mang limitasyon, maybe may kinalaman sa work or some of you hindi yung iba medyo mahirapan din because the Saturn is forming a trine with the Mercury, so pwede magkaroon din ng hirap sabihin, no? Yung mga bagay na dapat kong sabihin with regards to my friends, ayan, pwede magkaroon ng limitasyon, pero some of you pwedeng there's a possibility na may mga bagay kang gustong gawain with your friends around this time, no? Nandun yung hunger mo din na sana magawa natin itong mga bagay na to, pero pwede nga kasi may mga limitasyon. A lot of healing ang nakikita natin mangyayari sa'yo or gagawain mo because sa mga actions na nangyari or gagawain mo pa lang around this time. So maybe healing with regards to yourself, healing about sa emotionally, ayan, kasi may mga bagay kang na-experience in the past na pwedeng maging dahilan for you na wait lang, hindi ko gusto yung mga nangyari, kailangan ko muna mag-heal, naka-apekto talaga sa akin ito. So, but I like the energy of the Jupiter being in your second house. A lot of growth talaga. At saka talaga mapapansin din ng iba yon sa'yo. Yung mga growth mo. Especially sa iyong finances, pagdating sa iyong possessions, pagdating sa iyong pera. Yan. So, a lot of growth pagdating sa bagay na yon. Okay? Maybe because dahil dan rin sa tulong ng partner, no, in your life. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.